Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong kapatid, Ate Marisa Del Mar. At welcome po sa ating programa na dedicated sa ating mga beloved OFWs at kanilang mga pamilya. Patuloy po ang ating 2-month celebration ng first year anniversary ng Buhay OFW. Kaya't espesyal na naman po ang episode natin para sa inyong gabi. Makakasama po natin ngayong gabi ang ating kapatid na si Lito Soriano na isa na naman pong haligi ng OFW sa pagkakataong ito. Malalaman natin kung bakit malapit sa puso niya ang mga manggagawa natin sa abroad. Pagsulong naman po ng mga karapatan ng mga maralita at manggagawa ang advocacy ng ating magandang panauhin, si kapatid Risa Hontiveros ng party list na Akbayan. At para pa rin po sa mga issue ng pangkalusugan ng ating mga kapatid na OFW, makakasama naman po natin si Dr. Edwin Mercado ng PGH UPMC. Para naman po sa ating trabaho abroad sigurado, alamin natin ang mga job opportunities na naghihintay sa ating mga OFWs sa bansang United Kingdom. Bilang may-ari ng LVS Recruitment Solutions, matunog ang pangalang Lito Soriano sa mga samahan ng recruitment agencies sa ating bansa. Dahil na rin sa dati niyang pinamunuan ang Philippine Association of Service Exporters. Pero bago pa man siya naging aktibo sa mga issue ng mga manggagawa nating pinapadala sa abroad, siya rin mismo ay maraming taong nag-OFW. Kilalanin natin ang mga simulain ni kapatid Lito Soriano at ang naging bunga ng kanyang pakikipagsapalaran sa Middle East sa ating OFW in Focus. Magandang gabi, kapatid Lito. Magandang gabi naman, kapatid Marie, at sa ating mga taga-subaybay ng maganda mong programa. Dati kang OFW. Pwede bang explica mo sa amin, elaborate mo sa ating mga kapatid ang iyong storya? Ano naging trabaho mo dati at Saudi Arabia ka napunta? Well, bawang kasal ako noon at kulang yung kita. Although at that time, manager na ako ng isang telecommunication company. So nag-abroad ako noong 1980. So trabaho ko doon ay isang office clerk. From a manager sa Pilipinas, office clerk ka sa Saudi, okay? Kapatid Marie, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Ako po isang vocational graduate lamang. Naku, nilamang naman ng aking kapatid, okay. Kaya lang hindi ho magiging sagabal ang kakulangan ng yung edukasyon para maging isang successful at maging may-ari ng isang kumpanya. Paano ka trinato ng employer mo na Arabiano? Ang kultura ng mga Arabo ay mahigpit. Kaya lang ang Pilipino ay magaling na bumagay sa mga at yun ang isang experience na aking natutunan. Sa respeto, napakataas ng respeto ng aking amo. Kailanman di ako tinawag ng Soriano, palaging Lito, at yung mga sensitive na mga bagay sa kumpanya, palagi niyang pinapagawa sa akin. So, nagkaroon ako ng malaking kumpiyansa, ganun din sa kanya at sa aming kapwa Pilipino sa opisina, ay doon ko nakita ang ibang kaibang anyo ng pamamalakad ng mga Arabiano. At yun ang na-experience ko nung nandun ako sa Saudi Arabia at ngayon ako isang recruiter o may-ari ng isang recruitment agency. Ganun yung nakikita ko sa aming mga employer. Kaya pinipili ko lang yung aking mga aplikante na pinapasa na may matatag na kaalaman, edukasyon, at yung tinatawag namin na emotional quotient niya. Yung attitude quotient ng aplikant ay maganda. At kaya niyang makup yung challenge ng pag-isang bilang OFW. Tunay na nakaka-inspire ang mga naging karanasan ni kapatid Lito bilang isang OFW sa Saudi. Pero hindi po dyan nagtatapos ang ating usapan. Kaya't huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Buhay OFW. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes.
Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang mga kwento nyo sa abroad. Kaya't mga ate at kuya, tara na! Join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. See you there! Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Magandang gabi po! Mapapanood po ninyo ang ating first year anniversary episode ng ating programang Buhay OFW. Bago po tayo nag-commercial break ay natunghayan po natin ang kwento ni kapatid Lito Soriano patungkol sa kanyang pagiging OFW ng maraming taon sa bansang Saudi Arabia. Ngayon naman po ay pagpapatuloy pa rin natin ang ating kwentuhan sa kanya patungkol naman sa kanyang pagtatayo ng sariling recruitment agency. Office clerk ka sa Saudi, nabanggit mo sa akin, medyo nagsa-sideline ka. Ano yung mga sideline mo para ma-meet mo naman yung mga pera na kailangan mong maipadala sa Pilipinas? Well, number one na plano namin ni Miss magkaroon ng bahay. Eh, siyempre kulang na. Hindi sapat yung sweldo natin plus overtime. So, tumatanggap ako ng mga trabaho sa paglilinis ng bahay, paglilipat ng mga gamit ng mga foreign engineers na dumarating sa company namin. At naglilinis din kami ng kotse. Kasama ko na mga ibang kasama ko sa opisina, sa airport. Tapos ng trabaho yan. Ang trabaho namin hanggang alas 10 ng gabi. Pagdating ng alas 11 hanggang alas 2 ng umaga, nandun kami sa airport, naglilinis ng kotse at malaki ang kita. Malaki ang kita. So ngayon, ang isang problema, bakit ako nang ibang bumalik sa ating bansa? Maraming beses na gusto ko i-promote ng kumpanya. Dahil nalaman naman nila na kaya ko yung ibang katungkulan doon. Ang problema, pag tinignan yung libro ko, ay kulang ako sa edukasyon sa kolehiyo. Okay. So paano nung harapin yung problema? Kung di ako ma-promote dito, maski magandang trabaho ko, ginawa ko, binaliktad ko yung sitwasyon. Bumalik ko sa Pilipinas, sinabi ko sa mga recruitment agency rito, i-appoint niyo ako ng marketing manager sa Saudi Arabia at sa buong Middle East. Kaya mo? Kaya kong gawin yun dahil galing ako doon. Yun, naging manager ako sa pamagitan lamang ng pagtatrabaho sa hanay ng paghanap ng trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. Ano ang masasabi mong bakit ka nilang tinawag na Man of Solutions? Yung kaalaman natin bilang isang manggagawa o OFW sa Saudi Arabia ay nagamit natin para mamanis ng mabuti yung pamamalakad nila sa kanilang mga recruitment office. Kung minsan nila naintindihan yung pangangailangan, yung antas ng kaalaman ng dapat ng mga aplikante nila, at saka yung sistema. Kasi yung pinanggalingan kong opisina, masinop eh. Kaya dapat ang isang recruitment agency masinop din. At importante, tapat siya doon sa tungkulin na inaatas sa kanya ng employer para mapili niya yung tamang OFW na hinahanap niya. So kapag tinahak mo yung tamang daan sa pamimili ng manggagawang Pilipino, konti ang problema doon. Siguro, nag-start ako noong 1984, mas sinandun na ako, nagmamarketing na ako noong sideline nga. Talaga, nagmamarketing ka na. Umabot noong 1990s na, so after 7 years siguro yon. I joined already some people. Naging partner ako sa isang recruitment agencies. At at that time, sumali na rin tayo sa larangan ng mga issues ng ating mga industriya.
at naging presidente na ako ng Asosasyon ng mga Recruitment Agency. Ayun. Ito ba yung sinasabing PASEI, Asosasyon Yes. ng mga Recruitment Agencies? Ito yung Philippine Association of Service Exporters Incorporated. At noong 1995 yun, akong presidente doon. Okay. So, nung tinayo mo yung sarili mong kumpanya, anong pangalan nitong ating recruitment agency? Pinangalan ko sa pangalan ko mismo, LBS Recruitment Solutions Corporation. Anong kadahilanan? Oo. Bakit? Bakit? Gusto ko ipakita sa ating mga nag-a-apply at sa ating mga employer na gagampanan ko yung tamang tungkulin, tuwid na tungkulin. At kung nagkamali ako, mismo pangalan mismo. ko, Loreto B. Soriano, ang mananagot. So, kapatid Lito, ano-ano yung mga skilled workers natin na pwede natin ipadala immediate na hindi hinahanapan ng working experience? Kapatid Marie, mahirap tanggapin ang katotohanan. Kailan kung titingnan natin yung datos ng PUA, yung mga listahan ng mga nakakalis ngayon, yung maraming nakakalis na mga OFW ngayon ay mas marami dito sa hanay ng household workers. Kasi hindi na kailangan yung working experience at marami sa kanila college graduate pa. Pangalawa ay itong mga pumupunta sa Taiwan, South Korea, Malaysia, ito yung tinatawag nating factory workers. Factory workers. So, kalimitan yan, college graduate, maski na walang angkop na working experience dun sa semiconductor o plastic factory, tanggap sila. Doon naman sa hanay na pangailangan sa mga skilled workers, nandun pa rin yung pangailangan. Ang problema natin yung angkop na work experience ng mga aplikante natin dito. Bigyan mo ngayon tayo, Lito, ng isang message sa ating mga kababayan, lalo na mga OFWs natin, yung iparte mo na rin ng mga advocacy mo na gusto mo para sa kanila. Sa ngayon, number one sana pag kayo nag-isip na pumunta sa ibang bayan, ay gamitin yung kadahilanan yung inyong pamilya. May asawa kayo o wala, pamilya. At kung ito ay ginawa yung bahagi ng inyong adhikain, hindi kayo mahirapang makup yung mga problema, challenges na ma-encounter nyo sa ibang bansa. Pati na yung sabi lang, napaka-stricto, yung mga kultura nila, yung pamamalad ng mga amo nyo, madali po ninyong ma-solve. Dahil nasa ibang isip mo, nandito ako dahil sa pamilya ko, titiisin ko ano man yung hirap, ano man yung haba ng trabaho, dahil lahat ito ay para sa aking mga mahal sa buhay. Maraming salamat, kapatid Lito. At syempre, magkikita tayong muli sa Buhay OFW. Maraming salamat din, kapatid Marie. Yes. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang kalimitan po nating nakikita sa mga OFW na sumasangguni dito sa atin ay dala na ho nung kanilang mga trabaho. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Nais kong imbitahan kayo, inyong mga pamilya, kamag-anak at kabarkada na sumakay sa amin dito sa To Go Travel upang madiskubre ang pinakamasayang at pinakamurang paraan ng paglalakbay dito sa ating pinakamagandang Pilipinas. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang serbisyong OFW ay hatid sa inyo ng iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To Go Travel. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Sa pagkakataong ito, minabuti po nating makausap at makakwentuhan ang Presidente at CEO ng PGH-UPMC. Aalamin po natin ang mga karamdaman na madalas na nararamdaman ng ating mga kapatid na OFWs na madalas na idinudulog sa kanya. Makakasama po natin ngayon si Dr. Edwin Mercado. Kamusta, Primong Edwin? Magandang gabi, kapatid na Marisa, at sa iyong mga milyong-milyong sumusubaybay ng iyong napakasikat na palatuntunan. Bakit ba sinabing PGH-UPMC, University Physicians Medical Center? Paki-elaborate nga. So ito ay isang PPP o public-private partnership. At ngayon nga, ikadalawang taon na namin ng pag-ooperate nitong facility na to. At kung saan, yung mga faculty ng UP
ay tumitingin ng kanilang mga pribadong pasyente. So we are supplementing the capability of PGH. Kapatid Edwin, di ba ang mga kababayan nating OFWs, napakarami yung tinitreat dito? Usually, ano ba yung mga sakit nila na sinasangguni dito sa PGH UPMC? Kalimitan po nating nakikita sa mga OFW na sumasangguni dito sa atin ay dala na ho nung kanilang mga trabaho. So ang kalimitan po dyan yung tinatawag na overuse injury or repetitive stress syndrome. Marami po tayong nakikita dito na nananakit ang bayawang, nananakit ang likod, marahil sa kabubuhat. Marami rin po tayong nakikita na may mga karamdaman sa kamay. Ano po yun? Yung mga nangingimay, yung mga dulo ng daliri. Parang nagnanam. Nagnanam. Kalimitan po niyan, ang sanhi ay yung tinatawag na carpal tunnel syndrome. Siguro sa kagagawa na pauli-uli, naiipit yung ugat dito sa pulsuhan at yung daloy ng kuryente papunta sa daliri ay bumabagal. Nakikita rin natin yung mga litid na sa pauli-uli ng pag-grasp o hawak ng maigting ay nangangapal yung litid at parang nagiging gatilyo ng baril. Kaya kung tawagin yun ay trigger finger. Ano usually ang binibigay niyong solusyon sa mga ganitong klaseng sakit? Ang unang-una dyan, kaya sila dumudulong dito dahil may language gap o cultural gap yung mga doktor na nakikita nila sa ibang bansa. Una dyan, parang hindi sila kampante dun sa pagpapaliwanag. So, kailangan mo munang paliwanagan na maigi yung pinagmumula ng kanilang sakit. At kalimitan naman dyan, more often than not, nagagamot lang ng gamot na iinumin o physical therapy. May pagkakataon, kung talagang hindi na makuha ng gamot, kailangang operahan yun. No, naku medyo seryoso rin pala yun. Pero hindi, kasi ang operasyon dyan, outpatient surgery lang, which is yun yung ino-offer ng natin dito. UPMC. Yung uwian ka, pagkatapos mong maoperahan, uwi ka kaagad. So yung cost ng iyong operation ay nababawasan dahil wala na yung inpatient component. At dahil po konti yung gagamiting mga gamot or consumable, na ibababa ng almost 40 to 50% yung cost ng iyong surgery. So ito yung sinasabi, kapatid Edwin, na ambulatory surgical service. Correct. Kaya actually yung cost dito, bukod sa mas mababa compared sa isang hospital setting, dahil ang mga doktor ay na-train na maging very selective o mapili kung anumang test ang gagawin, dahil yan ay tinatawag na evidence-based medicine, ay lalo pang napapababa yung cost para sa pasyente. Paano kapatid Edwin, nandirito sila, magte-treatment sila or magte-therapy sila, tapos they have to go back doon sa kung saan sila nagtatrabaho. Paano sinushorten na lang ang therapy, yung panggagamot nila? Inaayon namin yung treatment plan base din doon sa tagal na ilalagi ng ating OFW dito. Kung talagang kailangang gawing araw-araw yung therapy, halimbawa, talagang gagawin namin yon. Kung sakali namang talagang kukulangin ng oras at araw, bibigyan namin ng endorsement yon. Pinadadala yung lahat ng mga pagsusuring na gawa, naka-CD na yan, kahit yung mga X-ray, MRI, at gagawa ng report para pagpatuloy yung mga ginagawa naming treatment kung saan man sila babalik. Pero kapatid Edwin, meron ba tayong mga special rate na sinasabi pagka OFW ka or OFW family ka? Meron kaming package rates ngayon na binibigay for surgical procedure. Yun ay parang all-in na yun. Pati yung professional fee ng doktor. Halimbawa, thyroid. Thyroid yung sa bosyo. surgery. Ginawa na namin isang kwentahan. Kung 10,000, halimbawa, 10,000. Yun ay kompleto na lahat na ng component ng cost mo, yung hospital, yung gamot, yung doktor, all in na yun. So, mayroon tayong mga ganong klase mga packages? Yes, meron na kaming 55 procedures na nagawan ng packages. Napakaganda. At kung isasama mo pa yung benepisyo nila from OWA or PhilHealth, ay napakaliit na lang nung kanilang excess na babayaran. Ano pa ba yung mga ibang serbisyo pa na ino-offer ng PGH UPMC? So, kompleto tayo halos sa diagnostic. Meron tayong 64-slicer CT scan na kung saan pwede tayong mag-coronary angiogram. Meron tayong 1.5 Tesla MRI. May digital mammo tayo. MRI. May digital mammo na napakamura. Ang ating digital mammo, 1,200. Kompleto tayo ng ultrasound hanggang yung 4D ultrasound na tinatawag. Kompleto tayo sa operating room at laboratorio, yung mga pagsusuri ng dugo.
At nuclear med, meron din tayong nuclear. Dr. Edwin Mercado, maraming salamat sa oras at sa suportang binibigay mo sa Buhay OFW. Kinagagalak naming suportahan ka, kapatid na Marisa, at we're looking forward to supporting your other projects. May Citizen of the World project ka, may iba ka pang mga initiatives sa OFW. Magpapa-medical mission pa tayo. Ay, oo. At nandoon kami kung kailangan mo kami. Nakakatuwa ring malaman mula kay Dr. Edwin Mercado na may ospital na katulad ng PGH UPMC na handang magbigay serbisyo sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Ang status ay, gaya ng sinabi mo, kapatid Marisa, may 3 bansa pa lamang na pinapayagan ang voting by mail. Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Napapanood pa rin po ninyo ang Buhay OFW at sa buwan po ng Setyembre hanggang Oktubre ay ipinagdiriwang po natin ang ating first year anniversary. Ngayon naman po sa ating Heroes Helpline, mapalad po tayo at makakasama natin ang isa sa ating hinahangaang kababaihan na hindi lamang po kumakatawan sa women empowerment kundi pati na rin po sa mga manggagawang Pilipino. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo. Maligaya po ang Buhay OFW dahil kasama po natin ngayon ang ating Congresswoman Riza Hontiveros. Kapatid Riza, kamusta ka na? Mabuti naman po, kapatid Marisa. Salamat at magandang gabi rin sa iyo. Ano ba yung mga masasabi nating pinaglalaban ng akbayan? Actually, kapatid Marisa, comprehensive ang plataforma ng Akbayan bilang isang pambansang partido. So, sinasaklaw yung mga agenda ng mga sektor na binanggit mo kanina, yung mga mahihirap sa kanayunan hanggang sa kalunsuran, agenda ng mga hanay ng populasyon tulad nating mga babae, yung mga kabataan, pati mga LGBT. Pero nung panahon, yung 6 na taon na naging representante ako ng Akbayan sa House, blessed ako na maging bahagi ng mga laban para sa mga batas tulad ng Quality Affordable Medicines Law or yung Cheaper Medicines Law. Tapos yung CARPER o Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms Law. At syempre hanggang ngayon hindi pa tapos pero tuloy ang laban para naman sa Reproductive Health Bill. So ganun po yung mga advocacy ang sinasaklaw ng Akbayan. Very timely ito. Alam mo naman na sandaling panahon na lang, ilang buwan na lang, e-election na. Diba? Kasi marami pa rin mga OFW natin na hindi pa rin nakakaboto dahil
sa nahihirapan sila, napupunta pa sa embassy, kung ano pang gagawin, kung ilang oras magbabiyahe, Or yung araw, oras nila sa diba? labor, sa pagtatrabaho nila. Bakit ba hindi maipasa-pasa pa itong mga online na pagboto ng ating mga OFW? Dahil sabi, Pilipino rin kami. Talaga. May karapatan din naman kaming bumoto. Talaga. Ano bang status nito ngayon, kapatid? Mukhang ang status ay, gaya ng sinabi mo, kapatid Marisa, may 3 bansa pa lamang na pinapayagan ang voting by mail. Sa lahat pa ng ibang mga bansa, yung ating mga kawawang overseas Filipinos na gusto lang i-exercise yung kanilang karapatan at pananagutan sa politika na bumoto, ayun na nga, kailangan mag-day off para lang magrehistro sa maaring malayong embahada or konsulado. Tapos may second day na mag-off na naman sila para lang pumunta at physically bumoto. So talagang maganda yung balitang parang naririnig natin na malapit nang mangyari yung sinabi mong online voting. Na lahat naman ng mga modernong demokrasya sa mundo, yun ang pinatutunguhan para kahit migrant, yung kanilang national o yung kanilang mamamayan, hindi na di-disenfranchise sa karapatang bumoto. At isa pang magandang development, mukhang dahan-dahan dumadami yung mga bansa na pumapayag ng anong tawag nito? Dual citizenship. Dual citizenship. Ayan, Opo. kailangan natin yan. Kailangan din. Kahit in-assume na nung kababayan natin yung citizenship dahil ng host country niya, diba? Or yung host nakapag-asawa, country. or matagal nang nag-aaral o nagtatrabaho doon, pwede rin niyang i-reassume ang Filipinong citizenship bilang dual citizenship. Hindi mawawala yung bagong citizenship, pero makukuha niya ulit, makakamit ang pagiging Pilipino sa citizenship para makaboto din siya. Ano ba talaga ang iyong foresight? Anong binubuo mo? At kung sakasakali, ano ba ino-offer mo sa mga kababayan natin? Nag-imbita muli si President Noy na tumakbo ako bilang guest candidate sa partido niya, sa Liberal. At nitong nakaraang regular National Congress ng Akbayan. Yeah, I was there. You were there. Salamat muli sa pagdalo sa aming opening ceremony. Pa nga tayo. Yes. Kasunod na araw noon, nung opening, ay nagdesisyon ang Akbayan na tanggapin muli ang imbitasyon ni President Noy. So, susubok akong muli at hari nawa kung this time hindi na matalo, kung hindi makapasok, ay magiging isa ako muling mambabatas na dadalhin ang legislative agenda ng Akabayan. Siyempre, andun yung sa overseas. Siyempre, kinakailangan yan. At saka isa pa, siyempre, kasama na rin natin ang ating si kapatid Risa sa ating mga goals at ating mga gusto pang mangyari sa ating housing industry. Yes. Dahil kasama po natin siya sa National Real Estate Association. Kapatid Risa, merong ba tayong mensahe para sa ating mga OFWs at siyempre sa buong Pilipinas? Siguro ang masasabi ko lang po sa audience ng Buhay OFW kay kapatid Marisa, unang-una maraming salamat sa, actually hindi lang maraming taon pero maraming dekada na sa maraming paraan sinuportahan nyo talaga na huwag bumagsak ang ating lipunan, na huwag bumagsak ang ating ekonomiya. Sana po, at ito parang isang panata rin namin bilang mga kababayan nyo na nandito pa sa Pilipinas, panata po namin ipagpatuloy yung inyong advokasya, magawa rito, mapahusay ang ating mga embassy at consular services sa mga overseas Filipinos habang nandun kayo. Siguro hindi po mauubos ang mga dapat pag-usapan ng mga Pilipino tulad nyo na overseas at kaming mga Pilipino na nandito. Pero para sa lahat, maraming salamat at mabuhay po kayo mga kababayan. Nako mga kapatid, ang ating mga overseas Filipino workers at ang ating mga Filipino residents abroad. Ayan, sana po ay marami kayong natutunan at marami kayong nalaman mga adhikain ng akbayan para sa inyo ng ating kapatid Risa Hontiveros. So magbabalik po ang Buhay OFW, wag po kayong aalis. Idinaos ng NRIA at HADSI ang National Housing and Trade Exhibit noong September 20 at 21 sa Makati Sports Club. Ito'y dinaluhan ng ating mga kasamahan sa industriya ng pabahay at nagagalak po kami at naging matagumpay ang pagtitipong ito. We have so many happenings in the recent past and we in the real estate industry can be very happy. And this all happened as if preparation for or a prelude to our national convention. Without further ado, let's get on with this convention. Allow me to welcome each and everyone with a warm welcome. Mabuhay to NRIA National Convention. At para naman
naman sa ating mga real estate practitioners na dumalo. Ang convention na ito ay bahagi ng kanilang patuloy na professional na pag-aaral. Congratulations sa National Real Estate Association at HADSI sa matagumpay na 2-day convention. Ang tema ng pagpupulong na Philippine Real Estate and Local Governance ay sadyang napapanahon sa adhikain nating mapagandang lalo ang ating kalagayan ng pabahay sa ating lipunan. Mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang inyong kwento sa abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. Kita-kita tayo doon! Ang trabaho abroad sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. I-Remit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. West Insula Condominium. Beauty and intelligence. Dare to compare. More than just a trophy. It's a jewel. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Megaworld International. Upgrade ba sa condo investment ang hanap mo? Look no further than Uptown. Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. Offers you a luxury address in a brand new location, ang Uptown Ritz Residence. Ang Uptown Ritz ay part ng Uptown Bonifacio, ang pinakabagong Central Business District or CBD sa Pilipinas. Ang Uptown Bonifacio ay 15 hectares ang laki at matatagpuan sa Bonifacio Global City in Taguig. Ang 45-story Uptown Ritz ay nagsisilbing simbolo ng lahat ng pinaghirapan mo sa buhay. Bilang isang all-suite residential address na handog ng Megaworld Corporation, the Philippines' #1 condo developer. Wala pong studios dito, only units with 2 or more bedrooms. Enjoy first-class amenities. Enjoy an Uptown culture in a complete live, work, play, learn setting. Command it all and enjoy an Uptown lifestyle. Uptown Ritz. Contact the Megaworld International office in your territory for more information. Para po sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. Or kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com.
Taga rito sina Queen Elizabeth II, ang bandang Beatles. Ang bansang United Kingdom po ay nakilala sa tawag na Great Britain, isa pong first world country at isa sa pinakamaimpluwensyang bansa sa buong mundo. Kaya naman marami po sa atin ang nagnanais na makapunta rito. Sa kasalukuyan, umaabot ng 250,000 ang mga overseas Filipino workers sa bansang United Kingdom. Marami sa mga ito ay nasa health and care sector dahil na rin sa pagdagdag sa mga nurse at mga caregiver dito sa mga nagdaang mga taon. Sa huling 5 taon lamang ay umabot ng 20,000 nurses at iba pang OFW ang pumasok sa UK upang magtrabaho. Ang mga remittance mula sa mga OFW sa UK ay ang pinakamataas sa Europe at umabot sa halagang $382 million noong unang bahagi ng nakaraang taon. Ang kumita ng pounds imbes na dolyar ang naghihikayat sa ating mga OFW na maghanap ng trabaho dito. Ang magandang balita ay marami mga job opportunities sa UK para sa mga banyagang manggagawa. In demand sa UK ang mga trabaho ng pagiging healthcare worker, environmental specialist, information technology and scientist, telecom specialist, marketing executives, teachers, and social care personnel. Para makapagtrabaho sa UK ay kailangang pumasa sa points-based system nito. Depende sa kategory ng inyong visa. Kayo ay maaaring tumira at magtrabaho doon. Ang mga kategoryang ito ay ang highly skilled migrant, skilled workers with an offer of employment, temporary low-skilled workers, students at youth mobility schemes, temporary workers. Para sa mga skilled at low-skilled workers, kailangang may job offer at certificate of sponsorship mula sa inyong prospective employer bago kayo mag-file ng inyong application na makakapasok sa UK. Kailangan rin na makapasa tayo sa IELTS upang mapatunayan na bihasa kayo sa wikang Ingles. Ang pinakamabilis na paraan para sa mga Filipino healthcare workers, mga dentista, pharmacists at mga HRM graduates na makarating sa UK ay sa pamamagitan ng student visa category kung saan kailangan ay tanggapin silang educational institution bilang estudyante. Sa susunod na Buhay OFW. Ngayong gabi, pakinggan natin ang iba't ibang karanasan ng ating mga kapatid na galing sa Middle East. Kilalanin natin si Gretel, ang computer engineer turned massage therapist. Alamin natin ang mga serbisyong hatid ng To Go Travel para sa ating mga OFWs. Pag-aaralan natin ang mga job opportunities abroad para sa ating mga kababayan. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Nagdaan na naman po isang oras nating pakikipagtalakayan tungkol sa mga isyong kinakaharap ng ating mga kababayan at mga kapatid na nagtatrabaho sa abroad. At ngayon pong mag-umpisa na tayo sa ating second year ng Buhay OFW. Pangako po natin sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kapatid, na ang Buhay OFW po ay patuloy na ipaglalaban ang inyong mga karapatan. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. To Go Travel.
Ikaw